Rosel, sumabay ka na sa amin. At baka pagalitin ako ni Madam Masinte. Hindi na, Chris. Baka mamaya mamatay pa sa selos yung insecure mong asawa. Hoy! Hindi ako insecure! Wala lang talaga akong tiwala sa'yo! Chris, hindi na bale, salamat na lang. Kasi baka mamaya, kung sumakay pa ako sa inyo, ihulog ako ng asawa mo dyan sa highway. Buti naman alam mong gagawin ko yun. Pwede ba? Tama na? Sige Rosel mag-ingat ka na lang. Rosel, saan ka na sumakay? Hindi na. Baka mamaya, isubot pa sa akin ni Bia yan. Hindi naman niya malalaman. Basta malayo ang highway dito. Hihirapan pa maglakad. Para naman tayong hindi naging magkaibigan. Dito na. Namiss din naman kita. Para naman magkasama tayo. Alam mo kung di lang malayo yung sakayan dito, hindi ako sasakay dyan. Lalo pat ngayon nalaman ko, nagtatrabaho ka ulit sa kanila. Sasakay ako dyan pero hindi ibig sabihin na nakalimutan ko na lahat ng ginawa mo sa akin. Ina, huwag mo na akong tulungan. Kaya ko na. Hindi naman. Kasalanan niyo itong dalawang ni Rosel. Tapos aya ka pa ng aya na sumabay sa atin. Ano ka ba naman? Hindi ka nag-iisip? Tama na! Bia, tama na! Why are you keeping secrets from me? Alam mo, kung sinabi mo lang agad, di sana wala tayong problema. Hindi ba ikaw dapat kasama ko? Pero nag-back out ka last minute? I know. Pero next time, please tell me everything para hindi kita paghinalaan, okay? Alam mo problema mo? Wala ka kasing tiwala. Kaya gusto mo lahat ng kilos ko ipaalam ko sa'yo. Malandi kasi si Rosel. Sa kanya ako walang tiwala. Hello? Bel? Ha? Nasaan si Bel? Na-hospital si Bel? Ganun na nga ang nangyari. Talagang doon pa kami nag-away. Sabi siya, hindi nagpapapigil, O Rosel, pasensya ka na. Alam niyo kasalanan ko to eh. Ako kasi nagsabi kung nasaan kayo at sinong kasama mo. Alam mo, huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. At saka kahit naman malaman pa niya, hindi siya dapat nag-react ng ganun. Ay nako, pero next time pwede ba ha? Huwag tayong magbibigay ng basta-bastang impormasyon. Lalo na dun sa asawa ni Chris, no? O kita mo, di ba? Gulo lang laging dala nun. Ayun, dati yun nga. Oy, kasi yung bibig mo. Promise next time. Tsaka sasabihan ko na rin yung dalawa para hindi na dapat maulit yung lang. mga ganun ba? Oo. Ako na to. Pero siguro, kahit kay Madam Jacinta, huwag na lang natin sabihin. Ay, naku. Huwag na natin sabihin yung nangyari kasi ano naman yun, di ba? Kumaka-react din yun eh. Ako na lang magsasabi kay Madam Jacinta. Ayoko din kasi magtago sa kanya eh. Isa pa, wala naman akong ginagawang masama eh. Correct. Naku. Ha? Wala Excuse nga. Kaya lang ang iniisip ko lang, baka mamaya may epekto yun dun sa negosyong binabalak niya. Hayaan na natin si Madam magdesisyon tungkol dyan. Ayoko namang sa huli ako yung sisihin niya, diba? Tsaka isa pa, mabuti yung gano'n na maaga pa lang alam na niyo kung ano yung ugali ng asawa ng Chris na yun. Bahala ka. Ay, sandali. Anong oras na ba? Nandito na ba yung mga anak ko? At si Melania? Ay, pagang nag-out yun. May emergency daw. O ano, okay ka na? Kalmado ka na? Siyempre hindi pa. Wala pa akong lusot sa problema ko eh. And I'm sure tong Tyrone na to magsusumbong talaga to sa nanay ko.
O, edi hayaan mo magsumbong. Eh di lagot ako. May naisip ako ng paraan. Effective kaya yun. Of course! Basta wala kang aaminin, ah. Ano, so, ganun na lang yun? Na wala akong sasabihin? Ganun lang yun. Alam mo? Alam mo, mawiwindang yung nanay mo sa gagawin mo. Ako pa sa'yo. Very excited ka. Oh. Medyo. Mahal, sa akin naman kasi walang problema. Kahit magkasama pa kayo ni Chris, kasi may tiwala ako sa'yo. Eh kung aawayin ka rin lang naman uli at bubulyawan ka, ipapahiya ka ng asawa ni Chris, tumigil-tigil ka na dyan sa trabaho mo na yan. O pwede nga lang sana eh. Pero kilala mo naman yung kapatid mo. Eh, pag nalaman pa nga ni ate na ganyan ang ginagawa sa'yo, baka siya mismo magpatigil sa'yo niyan. Alam mo naman kung paano mga tuwiran niyang ate mo, hindi ba? Ang sasabihin niya, trabaho yan. Dapat maging professional ka. At kung wala ka namang ginagawang masama, edi deadmahin mo. Ang may problema kasi, yung asawa ni Chris, walang tiwala sa asawa niya. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Wala namang ginagawang masama yung asawa niya. Ano daw ba nangyari kay Ben? Hindi pa rin niya alam eh. Dahil hindi pa nagigising si Ben. Yan na nga sinasabi ko eh. What you do comes back to you. Karma mo yan. Ano pang pinagsasabi mo? Anong karma? Tingnan mo. Nadisgrasya si Belle dahil gumagawa ka ng masama sa akin. So, that's your karma. Anong klaseng pag-iisip yan, ha? Unang-una, wala akong ginagawang masama para ikapahamak ng anak ko. Kaya wag mo akong lolokohin. Kung gusto mong swertihin ka rin sa business. And if I were you, stay away from her, Sen. Para hindi ka na rin niya matukso. Alam mo, hindi ako makikinig sa'yo, ha? Hindi ako makikipag-argue sa'yo. Dahil nasa isip ko si Ben. Gusto mo, Ben, na to? Umikse ka pa kasi. Mahal, gusto ko lang naman, huwag kang mamroblema. Mas maganda na nga yung kasama natin yung mga anak mo na masasaya tayo. Hello, Tyrone? Sa ospital? Bakit ka na sa ospital? May nangyari ba sa'yo? Si Tali, ano na naman ang ginawa ng kapatid mo? I will not let this slide. Mananagot kung sino mang gumawa nito sa'yo. Ano ginawa mo sa anak ko? Ha? Sa Via! Oh! Via! Si Chris Almedas ang tatay ni Ben? We can't just sit here and do nothing. Belle deserves justice. And she deserves it as soon as possible. Hindi ako yung tumulak kay Belle. Si Tyrone yung tumulak. Anong ako? Ikaw naman talaga yung tumulak kay Belle, di ba?